tonight, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po doon. Magtutuloy po tayo ng pag-aaral patungkol doon. Niloload lamang po. Yan. Praise God. Okay. So, kagaya nga po ng napag-usapan natin last week, we tackled some of the verses from Matthew chapter 24. Praise God sa nakinig. So Matthew chapter 24, ang patungkol sa prophecies ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. And isa po ito sa na-discuss noong nakaraan. Matthew 24, chapter 13, it says, "But he who endures to the end shall be saved." Amen. So, question, lahat po ba ay maliligtas? The answer is, he who endures to the end. Hindi po maliligtas yung sumuko sa kalagitnaan or sumuko doon sa almost finish line na. Ang sinabi dito, but he who endures to the end shall be saved. Lahat po tayo ay may chance na makamit ang ating Panginoon when He returns. But, ang sinabi dito, ang maliligtas lamang ay yung mag-i-endure until the end. So, the encouragement for tonight is do not stop. Amen. Huwag po tayong tumigil. Mag-endure po tayo until the end. Bakit Amen. po? Kasunod po nito, 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sinabi ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Hindi po sinabi dyan, I have fought a fight, pero sinabi niya, good fight. So, ibig sabihin, lumaban po talaga si Pablo. Finish the race. Hindi po siya sumuko doon sa kung saan malapit na yung finish line. Pero ang sinabi dito, he finished. Natapos niya po yung race. And then, I have kept the faith. Hindi po niya binitawan yung kanyang pananampalataya. And tonight, that is the message of our God. That we should be finishing well and finishing strong. Amen. Hindi lamang po, well, nakatapos ka doon, pero ang sinabi dyan, those who endure. So, ibig sabihin, kung na-endure mo yan, malakas ka. And ganun po yung gusto ng ating Panginoon. Amen. That we would all finish well and finish strong. Amen. Praise God. So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang chismis natin ay patungkol sa isa pong karakter sa Biblia, King Uzziah. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Basahin po natin, Uzziah was 16 years old when he became king. 16 years old. And he reigned in Jerusalem 52 years. His mother's name was Jechaliah. She was from Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah had done. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. And as long as he sought the Lord, God gave him success. Amen. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for your words tonight. We pray that you would instill in our hearts the longing, the hunger, and the thirst for your words. Let there be transformation upon all of us and help us, God, to grasp your message tonight. We rely not on our own understanding, but we rely on your Spirit and your anointing so that we would understand and live according to your words. In Jesus' name we pray. Amen. So kagaya nga ng sinabi ko, we will be learning about the life of a king whose name was Uzziah. So kung babasahin po natin yung Biblia, magkasunod po yung Kings at saka yung Chronicles. So ito, patungkol po yan sa mga hari. So nung time na nauna si Saul, tapos si David, tapos si Solomon, yung time na yon, buo pa po yung kingdom ng Israel. So isang hari lamang po. But after Solomon, dahil po sa katigasan ng ulo ni Solomon, nahati po yung kingdom ng Israel. Meron pong tinatawag na Northern Kingdom and meron din pong the Kingdom of Judah.
And may konting mga ilan pong mga tribo na sumama pero half tribe lang po. So, the kingdom was divided after Solomon. And Kings and Chronicles tackled about there were 20 kings sa Northern Kingdom and meron din pong 20 kings na dumaan sa Kingdom of Judah. It is sad kasi po no one from the kings of the northern tribes were assessed to be good. Or who did, kagaya po dito sa verse 4, he did what was right in the eyes of the Lord. Kung babasahin niyo po yung Kings at saka yung Chronicles, sa Northern Kingdom po, wala ni isa ang diniscuss na sinabi dyan, he did what was right in the eyes of the Lord. Lagi pong sinabi sa Northern Kingdom ng mga kings, he did what was evil in the sight of the Lord. However, sa 20 kings naman na dumaan sa Judah, meron namang positive. May 8 po doon na sinabi kagaya dito, he did what was right in the eyes of the Lord. Pero most of them, qualified lang po yung positive assessment. So ibig sabihin, he did what was right in the eyes of the Lord, pero he did what was good in the sight of the Lord, pero lahat po may pero. Lahat po may but. And mostly pala may but. So sa ating pong pag-uusapan ngayon, makikita po natin kung may pero po ba ito si King Uzziah or nagpatuloy po ba siya. There were kings po na nag-start ng reign really well but ended very badly. Ang ganda ng simula pero ang ending ang sama. Nawala sila sa presensya ng Panginoon at ang dami pong naging dahilan. Meron pong greed. Yung, alam po natin yung greed, di ba? Yung greed 1, greed 2, greed 3, ganun po ba? Greed. So, meron pong greed. Dahil sa greed, sila po ay nawala sa presensya ng Panginoon. Trusting in other people than trusting God. Ganun din po. Immorality, ang dami-daming asawa kung sino-sino na lang. Disobedience and unfaithfulness to God. At marami pa pong iba. Tonight, we will be learning about the life of King Uzziah and the lessons we can learn from his life. Unang-unang question po, makikita natin dyan, he did what was right in the eyes of the Lord. He sought God. Hinanap niya ang Panginoon. He feared God. May takot po siya sa Panginoon. And sinabi dyan, as long as hinahanap niya ang Panginoon, God gave him success. So ganun din po yung pangako ng Panginoon sa atin. As long as we always seek God sa lahat ng ating mga desisyon, sure po yung pangako ng Panginoon that there will be success. Amen. But success only comes when we always seek God. Amen. Hindi po pwedeng makakakita ka ng success nang tinataboy natin ang ating Panginoon sa ating mga desisyon sa buhay. You will never find success without God. Amen. So, question, who was King Uzziah? Sino ba tong si King Uzziah na to? Na-discuss na po natin to dati, but ngayon po, in-depth, mas lalaliman po natin yung atin pong pag-aaral patungkol sa buhay ni King Uzziah. Ito po yung storya. Kagaya ng binasa kanina, he was 16 years old when he became king. 16 years old ako, nag-aaral pa, and I will never be able to make good decisions at that time. How much more, ito, 16 years old, naging hari na po. Ang laki ng responsibilidad na binigay sa kanya. 16 years old at naging hari na wala na yung mga playtime niya siguro, wala na siyang time para gumala-gala, magpakabinata, kasi nga po, 16 pa lang, tinawag na po siya bilang hari ng Judah. And ganun din po sa atin. Kung etong si Uzziah, 16 years old, binigyan niya ng task na pagkahari, masasabi po ba natin na ang hirap naman ng ginagawa ko para sa Lord, itong ministry ngayon, ang hirap-hirap, hindi na po tayo 16. Wala na po dito na 16 years old. Huwag na po tayong mag-isip bata. Guys, tayo pong lahat ay medyo, times 2, times 3 na po sa 16 years old. Pero ang sinasabi dito, 16 years old to, pero ang bigat na ng inutos sa kanya
nang ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon, wala po tayong excuse not to do our ministry. Wala po ni isa sa atin na may excuse na, ay Lord, bata pa po, mahiya naman tayo, hindi po tayo 16 years old. Nasasabi, bata ba ako, Lord? Hindi po tayo mga bata. Tayo pong lahat ay more than 16 years old, and God is calling us into each and different ministry. Gampanan po natin yung mga ministries na yon. And if wala pa po tayong ministry, don't worry po. It's not too late. Let us all seek what God is calling us to do. Kasi ito po calling po yung pagkahari. Tinawag siya ng Diyos para maging hari. And lahat po tayo tinawag into a ministry. Hindi po lahat magiging pastor, hindi po lahat magiging preacher dito, but lahat po tayo for sure. We have ministry to the Lord. Amen. Ang atin lamang po ay gampanan po natin yung ating mga ministries. There is nothing na mahirap po sa ministry ng Panginoon. 16 na to tayo, ang lampas na tayo sa 16. Huwag po nating isipin that the ministry of God is impossible for us. Imposible lamang ang ministry ng Panginoon kung hindi po ang Diyos ang tumawag sa atin. But all of us are called. And praise God, all of us are chosen. Pinili tayo ng Panginoon. Praise God. So sinabi dyan, He did what was right in the eyes of the Lord, just as His father Amaziah had done. Meron pong role model. Kaya po siya nagawa niya itong He did what was right in the eyes of the Lord. So naging ruler po siya for 52 years. And believe me, basahin niyo po yung Kings at saka Chronicles. Kapag nag-reign ka ng 52 years, ang haba na po nun. Yung iba 4 years, ang iba 8 years, iba 2 years, ito po 52 years. So ibig sabihin, yung blessing ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon ay nasa Kanya, that He was able to reign for 52 years. Second po na pinakamahaba. Yung may pinakamahaba po si King Manasseh. Basahin niyo lang po, 55 years po siya. So anointed king at the young age of 16 years old. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. So sinabi dito, he sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. And as long as he sought the Lord, God gave him success. The key word here, the key phrase is, he sought God. Hinahanap niya po ang Panginoon, and because he was seeking God and feared God, kasi tinuro sa kanya yung fear of the Lord, God gave him success. Amen. Yun po yung susi doon. Kung gusto po natin na maging successful ang ating mga trabaho, ang mga plano sa buhay, ang ating pamilya, lahat-lahat ng aspeto ng ating buhay, seek God in every aspect of your life. Amen. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, sa lahat ng bagay, Lord, isisik kita, pero sa relationship ko, God, ako na bahala dyan. Huwag ka nang makialam, Lord. Lord, kapag ka sa mga patungkol sa trabaho, Lord, okay, huwag ka munang sumama kasi namumurakot ako dun, Lord, sa trabaho ko. Hindi po pwede ganyan. If we want success, every aspect of our lives, we should seek God. Amen. Hindi po natin pwedeng, Lord, 99% I commit unto you. 1% akin na, ibigay mo na sa akin yun, Lord. Hindi po pwede ganyan. 99%, malaking portion po yan, but a little disobedience is still disobedience to God. Hindi po pwedeng partial lamang po ang ating obedience at ang ating pagsisik sa Kanya. God, ang sinabi dyan, love the Lord with all your heart, with all your mind and soul. Wala pong sinabi 99% or 99.9% ang pagmamahal. All po ang nire-require ng God. Kasi all din po ang binibigay niya sa atin. 100% din po ang binibigay ni God sa atin. So, he was seeking God. The question is, what does seeking God give? Ano yung maibibigay kapag tayo po ay nagsisik kay Lord in every decision? Maliit o malaking bagay na desisyon natin sa buhay, anong maibibigay kung hahanapin po natin ang ating Panginoon? First, improved economy. So anong ibig sabihin nito? 2 Chronicles 26,
Verse 2, ang sinabi dyan, He was the one who rebuilt Elath and restored it to Judah after Amaziah rested with his ancestors. Ano po ba itong Elath? Ang Elath po ay isang lugar doon sa Jerusalem kung saan ito po ay seaport. So, daungan ng mga trades. Nung time po ni Jehoram. Nung time po ni Jehoram, yung king po, ilang kings, bago siya, nag-give up po itong Elath na lugar. And dahil doon, nag-plunge down po ang economy ng Israel. So, naghirap sila ng slide. Malaki actually yung paghihirap nila. But, when etong si ating King Uzziah na ang nag-reign, na-restore niya po yung Elath and trade went back. And then, there was a trade, nag-improve po yung economy ng Israel at this time. So, ganun din po, when we seek God in our lives, yung mga pakonti-konting natitira sa atin, padadamihin po yan ng Panginoon. Kasi hindi po tayo yung nag-e-effort, ang atin pong Panginoon. Seek God. If we like to have our economies improved, seek God. Huwag po nating baliwalain yung presensya ng ating Panginoon. Next po, victory in battles. Yun po yung isa sa mga makukuha natin when we seek God. On verse 6 to 7, ang sinabi dyan, He went to war, he being Uzziah, went to war against the Philistines and broke down the walls of Gath, Jabneh, and Ashdod. He then rebuilt towns near Ashdod and elsewhere among the Philistines. God helped him against the Philistines and against the Arabs who lived in Gorbel and against the Meunites. So yun po yung sinabi dyan, he went to war and he was able to achieve the victory kasi po, hinahanap niya lagi ang Panginoon. Kinukonsulta niya lagi ang Panginoon sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Minsan kasi may pinagdadaanan na tayo pero ma-pride ba? Hindi pa rin pumupunta sa Diyos. Alam natin na wala nang ibang makakatulong sa atin. Ang Diyos lamang. Pero dahil po sa ating mga sarili, mga matataas na tingin natin sa ating sarili, hindi po tayo lumalapit sa nag-iisang makakatulong sa atin. Our battles are many. There are many battles na atin pong pinagdadaanan. Some of them, most of them are invisible. Hindi po natin nakikita we are being attacked. Pero hindi po tayo lumalaban. Hindi po tayo nagkakaroon ng victory because we do not go to the victorious God. Siya lamang po yung nakakapagbigay ng victory. And if we do not go to our victorious God, we will never achieve victory. So for us to be able to be victorious in our battles, let us seek God. Amen. Go to God. Lord, hindi ko na kaya itong battle na to. Lord, hindi ko na kaya. Ang dami pong umaaway, umaatake sa akin. I don't know how to achieve victory, but God knows. Amen. Alam po ng Panginoon kung paano makukuha yung victory because siya po ang nagbibigay ng victory. Next, Amen. Become widely known and powerful. Isa po ito sa mga benefits na makukuha natin when we always seek God in every day of our lives. Sinabi dyan, the Ammonites brought tribute to Uzziah, and his fame spread as far as the border of Egypt because he had become very powerful. Ang fame niya po, na dati, Judah, sabihin, saan yung Judah? Sino yan? Yung mga tao dyan. Pero dito po, border of Egypt, ang layo-layo po nito mula sa kanila, kilala siya dahil sa Panginoon. Amen. Ganun po yung epekto. We don't want fame. We don't want fame at ay magiging powerful, pero binibigay ng Diyos po yan sa atin. Dati, hindi po tayo kilala ng mga amo natin, pero dahil sa ating pagsisik sa Panginoon, even sa ating mga trabaho, nai-impress sila sa ating mga ginagawa. Pero hindi dahil ka-impress po tayo, but it is because of the hand of God working. Hindi naman po to fame na maging artista po tayo. Hindi po lahat ay tinawag na maging artista. Parang si Ate Lydia lamang po yata yung artista. Pero hindi po tayong lahat ay magiging artista. Hindi po ganyan yung ibig sabihin ng fame. Fame po ay kahit na
hindi ka nagpapakitang gilas dyan. Pero dahil sa gawa ng kamay ng Panginoon sa ating mga buhay, nakikilala po tayo ng mga nakapaligid sa atin. And not only do they know us, but they know that God is working in us. Amen. Next, security and protection. Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, at the valley gate, and at the angle of the wall, and he fortified them. Uzziah had a well-trained army ready to go out by divisions, according to their numbers as mustered by Jael, the secretary and Messiah, the officer under the direction of Hananiah, one of the royal officials. The total number of family leaders over the fighting men was 2,600. Marami pang bagay. Uzziah provided shields, spears, helmets, coats of armor, bows, and sling stones for the entire army. Ibig sabihin, ang security, seguridad at proteksyon ng Panginoon ay sumasa atin once we always seek God. So, ano natin hahanapin pa? Secured na po tayo. Dati, nagtatanong tayo, matatanggal kaya ako dito sa trabaho ko? Okay pa kaya ako dito sa trabaho ko? Pero sinabi ng Diyos, you will be protected, you will be secured. Kasi hinahanap po natin yung ating Panginoon sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Minsan inisip natin, kaya pa kaya ng budget ko to? Pero we are secured by God. Hindi tayo nagkakasakit. Amen. Hindi po tayo nagkakaroon ng terminal illnesses na kailangan dalhin sa ospital. Security at protection pa rin po yan ng ating Panginoon. Posibleng hindi po sa atin, pero hindi lang po sa atin, sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Wala pong nangyayari sa kanilang masama dahil ang proteksyon ng ating Panginoon ay nasa kanila din. The security and the protection of God is with those who are seeking Him always. Hanapin po natin ang ating Panginoon. Ikonsulta po natin sa lahat ng mga bagay. Next one, prosperity. Hindi po ito prosperity teaching na lahat ng mananampalataya sa Diyos, yayaman kayong lahat. Hindi po ganyan ang ibig sabihin ng turo na ito. Verse 10, 2 Chronicles 26 pa rin. He also built towers in the wilderness and dug many cisterns because he had much livestock in the foothills and in the plain. He had people working his fields and vineyards in the hills and in the fertile lands, for he loved the soil. Pinagpapala po ng Panginoon ang gawa ng ating mga kamay kung tayo po ay kumukonsulta lagi sa ating Panginoon. Ang pagpapala ay naandon sa lahat ng mga kumukonsulta sa Kanya. So, kung gusto po natin na maging prosperous yung ating mga buhay, lahat ng gawa ng ating kamay, kung ano man yung mga maliliit na negosyo dyan, na sideline natin sa trabaho, sa Pilipinas, o kung saan man, hanapin po natin ang Panginoon. Just seek God, and He will do the prosperity. Ang pangako po ng Panginoon, and you will be prosperous and successful. Yun po yung pangako ng Panginoon. Pero kung tayo po ay kumukonsulta lagi sa Kanya. Lagi sa ating Panginoon. Next one. Last one. Improvement and development. Sinabi dyan, in Jerusalem, He made devices invented for use in the towers and in the cornered fences so that soldiers could shoot arrows and hurl large stones from the walls. His fame spread far and wide, for he was greatly helped until he became powerful. Nagkaroon ng inventions na nagamit po nila, nagkaroon ng development na kapag po tayo ay kumukonsulta, hinahanap po natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, hindi lamang po tayo mananatili dito. Meron po laging improvement, meron laging development, meron laging promotions, kasi po ang Panginoon, ayaw niya po, ang sinabi ng Panginoon, you will not be the tails, but you will be the heads. Hindi po tayo magiging sunod-sunuran, pero tayo po ang magiging heads po dahil sa ating Panginoon. We will always improve. We will always develop when we always seek our God. So, tanong, how then did He accomplish all of these? Paano niya na-accomplish yun? Isipin po natin lahat, 16 years old pa po siya
nung siya'y nagsimula na maging hari. Paano niya na-accomplish yung mga malalaking bagay na sinabi doon hanggang Ehipto kilala siya, na lahat ng mga tao natatakot sa kanya, even yung mga karatig na mga tribes nagdadala ng alay sa kanya para hindi lamang sila atakihin. Paano niya nagawa etong mga bagay na to? Balikan natin yung verse 15. Sinabi dyan, and he built structures in the walls of Jerusalem, designed by experts to protect those who shot arrows and hurled large stones from the towers and the corners of the wall. His fame spread far and wide, for the Lord gave him marvelous help, and he became very powerful. Amen. Sino po yung tumulong? Lord. Ang Panginoon. Hindi po natin maa-achieve ang kahit na anong bagay, gaano man tayo kagaling, gaano man tayo karami ng mga talents, kung wala po ang marvelous help ng ating Panginoon. Hindi lamang po konting tulong ang binigay ng Diyos, malaki, marvelous help of our God. We will never be successful without the help of our God. Amen. Wala po tayong ma-achieve dito sa buhay. Etong mga naipon natin, ang mga degrees na ating nakuha, lahat-lahat ng awards at lahat ng recognitions sa trabaho, sa personal na buhay, sa pag-aaral, lahat ng yan hindi po natin makakamit kung wala po yung tulong ng Diyos. Amen. Huwag po nating isipin dahil magagaling, matatalino tayo, o maabilidad tayong lahat, nothing will be achieved without the help Amen. of our God. Thank you, Lord. Lahat po ay bigay ng ating Yes, Panginoon. Hallelujah. Next, verse 5. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. So paano niya na-accomplish ang mga bagay na to? Kagaya ng pinag-aralan kanina, he sought God. Hinanap niya ang Panginoon. Kinukonsulta niya ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. And he was instructed in the fear of God. May takot po siya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, itong Zechariah po, tinulungan niya etong si Uzziah para maging siya kung sino siya noong panahon na yon. Godly mentors and godly mentoring. So, ibig sabihin dito, let us all pray for our mentors. The pastors, yung mga nagtuturo po sa atin, the Bible study leaders, ipagdasal po natin sila kasi ginagamit po sila ng Panginoon para tayo po lahat ay matuto. Let us pray for godly mentors. And that kung nakukulangan po tayo, hanap po tayo. Tayo po ay lumapit sa mga mentors and sabi, gusto kong mas matuto pa. And willing po kaming lahat na i-share kung ano po yung sinishare lang din lamang ng Panginoon sa amin. Kung gusto natin pong mag-improve tayong lahat, let us seek godly mentoring. Huwag po tayong magpa-mentor sa hula-hula, sa horoscope, kagaya ng sinabi nung nakaraan. Huwag po tayong magpa-mentor doon sa alam nating nasa mundo na nga at lugmok na yung buhay, magpapa-mentor ka din doon, ilulugmok ka din. So, magpa-mentor po tayo sa mga tinawag ng Panginoon. Amen. Godly mentors po, kagaya ni Zechariah dito, who instructed him in the fear of God. And, kagaya niyan, fear God. I-retain po natin yung takot natin sa Panginoon and then seek God. Yun lamang po yung ating gagawin so that we, like Uzziah, na nagkaroon din po ng success sa kanyang buhay. Amen. Unfortunately, after all those things, still King Uzziah fell. Bumagsak. The question is, why? Ang ganda na, ang taas-taas na ng pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. Ang tayog-tayog na, nagkaroon na ng success, ang dami ng negosyo, ang dami na niyang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Tapos, taas-taas, tapos, bumagsak. Bumagsak po si King Uzziah. Praise God. Ang layo na ng pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. Ang dami ng blessings na pinaulan ng Panginoon sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay. Pero bakit pa rin po bumagsak si Uzziah? Ang sagot po dyan sa verse 16. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God
and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. His pride, ang sinabi dyan, led to his downfall. This is what happened to Uzziah. He was at the top of his game. Ang daming may nakakakilala sa kanya, takot sa kanya. Ang great power ang na-achieve po ni Uzziah. His enemies feared him. Walang umaatake sa kanila. He had achieved great things for Judah, and at some point, he forgot that it was the Lord's doing, not his. His pride swelled. Lumaki yung pride niya, and he forgot the Lord. Uzziah fell away. Dahil sa kanyang pride, nagkaroon na ng success sa kanyang buhay. Pero dahil doon, inisip niya, ako yan eh. Ang galing-galing ko kasi. So yun, bumagsak po si Uzziah. When we begin to forget, when we fail to gratefully remember all the Lord has done for us in the past, that explains our achievements and success. Bakit tayo nagkaroon ng achievements? Bakit tayo nagkaroon ng success? Tayo po ay lulubog dahil po sa sinful pride. Dahil lamang po sa pride. And when that happens, we will all become self-absorbed. And ang pride does not tolerate faith and humility. Kapag may pride ka po, automatic natatanggal yung faith. Automatic natatanggal yung humility. Kaya po biglang bagsak. And ang sakit ng pagbagsak. Kasi ang taas na ng pinagdalan sa iyo eh. And dahil lang sa pride, na hinayaan mo, and friends, pride po, hindi po yan biglang mag-i-introduce sa sarili mo, pride ako, kaya makakaiwas ka. Unti-unti po yan gumagapang sa ating mga puso, sa ating mga isipan. And when we entertain pride, dahil yan sa akin, ako na yan eh. Babagsak po talaga tayo. Kagaya po ng sa ating mga buhay, lagi po tayong, praise the Lord. May na-achieve ka, praise the Lord. Hanggang sa kalaunan, nagugulat ka na lang, na-achieve niya itong bagay na to, praise the Lord. Pero dumaan pa sa sarili. Praise the Lord. Tataas ang kamay, pero dumaan pa sa sarili. Lahat po dapat ng papuri ay sa ating Panginoon. Walang dadaan sa atin kasi po, siya po lahat ang nagbigay ng mga bagay na ito. Ano yung tinatamasa natin ngayon? Lahat po ay nanggaling sa Kanya at bigay ng ating Panginoon. Kaya po, one of the most dangerous moments for a Christian is not when we are in need, but when we have a lot. Dito po yung nakakatakot na moment ng pagiging Kristiyano. Hindi po kung tayo ay nangangailangan, pero when we have a lot. Kasi when we are in need, iiyak pa yan. Sabihin, Lord, prayer. Prayer natin to. Meron ka pang 5,000 na natitira sa account mo. Lord, thank you for the blessings. See you later, God. 1,000. Lord, thank you, Lord. 500. Lord, parang kakabahan na ako, Lord. 100. Lord, ano ba yan? 20. Lord! Ganun na, palaki na ng palaki. Yung prayers, pahaba na yung prayers, yung pagsisik sa God. Kasi, paunti ng paunti yung resources. Pero nung marami pa ang blessings na tinatamasa, Lord, see you later. Thank you, Lord. Pero see you later. Ganun po yung nangyayari. If we are always rich in all, minsan nakakalimot tayong tumawag sa Panginoon. Sa prayers pa natin, minsan, madalas, kapag wala tayong pangangailangan sa Lord, in Jesus' name. Sino? Kaninong name? In Jesus' name. Lord, thank you for the blessing in Jesus' name. Sino yan? Pero kapag ka marami na yung pangangailangan, malaki na yung pangangailangan, in Jesus' name. Ganun po talaga lagi yung ating prayer. Pero kapag okay pa, marami pang prayer, in Jesus' name. Amen. Ganun lang. Huwag po tayong ganyan. Kaya po sinasabi, most dangerous moments for a Christian is not when we are in need. Kasi when we are in need, we seek God. When we are in need, we pray to God. When we are in need, araw-araw, oras-oras, minuminuto, we go to God. But when we have a lot, do you still have the same attitude when you have abundance? Ganun po dapat. Na in abundance and in need, lumalapit po tayo sa Panginoon lagi.
Huwag po nating hayaan na yung tinatamasa natin, mapapalayo po tayo sa ating Panginoon. Kaya po, sinabi dyan, Proverbs 16:8, pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. So bago madidestroy yung tao, nagkaroon muna siya ng pride. Nagkaroon ng yabang, a haughty spirit before a fall. Hindi po yan bigla-bigla na lamang na-destroy. Hindi po yan bigla-bigla na lamang bumagsak. Nagkaroon po ng pride at haughty spirit. So, ano po ba yung mali dito? Yung sa binasa po natin kung bakit na-fall si Uzziah. Became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Uzziah in his pride was not satisfied to be a great king. Great na po yung tawag sa kanya. Kilala na po siya. He was not satisfied. He determined to take himself the responsibilities of the office of the priests. Hindi po pwedeng mag-alay. At this time po in the Old Testament, when you are a king, kapag hindi ka po sa line, sa lineage ni Aaron, hindi ka po pare at this time, hindi ka po pwede mag-alay ng incense. Hindi ka po pwede doon magbida-bida at kukunin mo yung incense at ikaw magpapausok doon. Hindi po ganyan pwede. So, ang nangyari dyan, yan po yung offense po na nangyari po kay Uzziah. Pumasok siya sa templo ng Panginoon. Alam niya na hindi po siya pwedeng mag-alay ng insenso, pero ginawa pa rin niya. Hindi siya nakontento sa pagiging hari. And ganun din po sa atin minsan. Ito yung binigay ng Diyos. Kung titignan po natin, nung nakaraan, ang layo na po ng pinagdalhan sa atin ng Lord ngayon. Pero minsan, madalas hindi pa rin po tayo nakukontento. Ang tao hindi pa rin nakukontento. Kahit na hindi na yan yung will ng Panginoon sa kanya, sugod pa rin ng sugod. And dahil dyan, bumagsak. Binigay na ni Lord yung success eh. Binigay na ni Lord yung abundance sa atin, yung prosperity. Pero dahil hindi tayo nakontento, naisip natin na kaya ko to kasi ako na to eh. Bigla na lang pong bumagsak. What happened next? Ano po yung nangyari? Ibig sabihin yung mga pare at that time, nakita nila si Uzziah, they confronted King Uzziah and said, "It is not right for you, Uzziah, to burn incense to the Lord. That is for the priests, the descendants of Aaron, who have been consecrated to burn incense. Leave the sanctuary, for you have been unfaithful and you will not be honored by the Lord God." Binigyan siya ng warning, umalis ka kasi hindi ka consecrated para dito. Minsan din po, marami pong nagbibigay ng advices sa atin, huwag mong gawin yan, pero dahil sa katigasan ng ating mga ulo, pagkabida-bida po natin, na nature po talaga nating magbida-bida kasi ako po yung main character sa buhay ko, ganun po yung ginagawa. Ma-pride, kaya lagi pong dire-diretso, ura-urada, ginagawa yung gusto natin, sariling gusto natin sa ating buhay. Kahit na ang dami na pong nagsasabi sa atin, Holy Spirit is reminding us, the Word of God is reminding us, ang ating mga konsensya kumakatok na, pero dahil ma-pride tayo, kaliwali, bahala yan kung ano yung sinasabi. And dahil dyan, bumagsak po si Uzziah. Ito pa, mas malala. Uzziah, who had a censer in his hand, ready to burn incense, became angry. Nirebuke siya, nagalit pa, parang tiger. Lion, nagalit pa siya na nirebuke siya. Ganun din po tayo madalas po. Kung sino yung nagme-mentor sa atin, kung sino yung nagtuturo sa atin, nagagalit pa tayo pagka nire-rebuke. Bakit po tayo ganyan? Hindi po nagre-rebuke ang isang tao sa inyo kung wala po siyang pakialam at pagmamahal po sa atin. Bakit tayo mag-aaksaya ng oras na i-rebuke yung isang tao? Kung pakialam mo dyan, kung mahulog siya, kung ma-fall siya, okay, ma-fall siya. Pero kung nagre-rebuke po yung tao sa inyo, it means that that person loves the Lord so much that he or she loves you as well, na hindi niya hahayaan na ikaw ay mawala sa landas. Kaya po, naging angry siya while he was raging at the priest. Nagalit po siya in their presence before the incense altar in the Lord's temple, leprosy
broke out on his forehead. Leprosy po, hindi po yan agad-agad na makikita. Unti-unti yan, magsisimula yan sa small red rash. Pero nung time na yon, dahil po sa katigasan ng ulo netong si Uzziah, bigla pong nakita sa noo ni Uzziah na may advanced stage of leprosy na siya. Nakita na nila. And when you have leprosy at that time, sa panahon po ng Old Testament, agad-agad ka pong papalayasin sa presensya ng Panginoon, and even sa templo, and even sa kingdom, doon ka maninirahan outside the kingdom kasi madumi ka. Hindi ka bagay sa presensya. Nakakahawa po yung leprosy. Kaya po hindi po sila nag-aalaw na ang isang leper, ibig sabihin yung tao na may leprosy, ay makikihalubilo sa kanila. Outcast ka na kaagad. And at that time, dahil po sa anger, nagalit pa siya na nirebuke siya, agad-agad nakita po yung resulta. Yung sa forehead niya, lumabas agad yung leprosy. When Azariah, the chief priest, and all other priests looked at him, they saw that he had leprosy in his forehead. So they hurried him out. Indeed, he himself was eager to leave because the Lord had afflicted him. Natakot siya, baka mas kumalat pa. Kaya umalis na po siya sa presensya ng Panginoon. Ito po yung nangyari kay Uzziah because of his pride that caused his downfall. But let us all remember, God did not punish Uzziah just because he failed once. Hindi po pinunish ng Panginoon dahil nagkamali isang beses. Our God is a merciful God. Amen. But we should not abuse God's mercy. Amen. We should not abuse God's grace. Nasusobrahan na yun, naaabuso na natin. Merciful si Lord, graceful si Lord. Kaya gagawin ko tong kasalanan na to kasi nagpapatawad naman si Lord eh. Huwag po nating abusuhin. He had been warned many times. In fact, his downfall was after he was warned 80 times. 17 to 18, Azariah the priest with 80 other courageous priests of the Lord followed him in. They confronted King Uzziah. So, kalain mo, 80 katao plus 1. 80 katao plus 1, pumunta sa'yo para i-warning ka. 80 na beses nagsabi, huwag mong gawin yan. Pero dahil sa pride ni Uzziah, ginawa niya pa din. God was not harsh. And hindi po ginawa ng Diyos, nagkamali ka isang beses, out ka na. Hindi po ganyan. 80 times 80 na tao plus si Azariah pa ang nag-warn sa kanya. But still, he did not listen because of his pride. And that caused his downfall. God is not a harsh God na nagkamali ka, disqualified ka na kaagad. Hindi po. God gives a lot of chances to all of us. Ilang beses po tayong pinatawad at pinapatawad ng ating Panginoon. Pero wag po sana nating abusuhin yung pagpapatawad niya kasi baka next time, judgment na ang pumunta po sa atin. Naubos na pala natin yung limit ng pagpapatawad ng Diyos. It is unlimited, pero wag po nating abusuhin. Kasi when God sees that we have hearts that are full of pride, hindi na po yan magdidwell ang Holy Spirit sa ating mga puso. And without the Holy Spirit to convict us, we will not be in the presence of our God. Malalayo po talaga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Still, God waited for Uzziah, King Uzziah, to come back to him. God is still a father waiting for his child to go back home. Na-experience po natin yan. Ilang beses na po tayo pumalya sa Panginoon. But God being our Father, nag-aantay po ang ating Ama na tayo pong lahat ay bumalik. Nag-aantay yung ating Ama na tayong lahat ay mag-repent sa ating mga ginagawang kasalanan. Ginawang kasalanan at ginagawang kasalanan. God is waiting for all of us. Being our Father, a gracious and merciful Father, God is waiting for all of us to return to Him. God may have used this disease, itong illness ni Uzziah, to return to Him, to call unto Him. Yet, King Uzziah never let go of his pride until the very end. Hindi niya po binitawan yung kanyang pride. Ito po yung nangyari. King Uzziah, verse 21, had leprosy until the day he died. Until the day he died.
nagkaroon po siya ng leprosy. He lived in a separate house, leprous, and banned from the temple of the Lord. Jotham, his son, had charge of the palace and governed the people of the land. Nagkaroon po siya ng leprosy until the end of his life. Hanggang sa namatay po siya, meron pa rin po siyang leprosy. And ang sinabi dyan, banned from the temple of the Lord. Ano po yung resulta kapag tayo po yung magpapatuloy sa pagmamatigas ng ating mga puso at ng ating mga isipan sa Lord? First, he was not able to enter God's presence anymore. Magugulat ka na lang, Lord, bakit hindi na kita maramdaman kapag ako'y nagdadasal? Lord, bakit hindi na kita maramdaman sa pagpupuri? Lord, bakit? Ang layo-layo mo na sa akin. Huwag po natin kalimutan, tayo po ang lumayo sa Panginoon. He's always there. He's ever-present. He's everywhere. Pero ang problema po, tayo po yung napalayo sa Kanya. And because of our prideful hearts, because of Uzziah's prideful heart, he was not able to enter the presence of God anymore. Second, he lived outside the blessing of God. Sinabi dyan, he lived in a separate house. Outside. Doon po siya sa outside ng kingdom. So the kingdom, in the kingdom of God, there is the blessing of God. The provisions of God, the security, the protection of God na andun po sa kingdom. But because of his pride, he lived outside the blessing of God. And next, he never enjoyed the fruit of his labor. Sinabi dyan, Jotham, his son, had charge of the palace. Siya, yung anak niya, yung nag-enjoy sa pinaghirapan ng 52 years ni Uzziah dahil lamang sa kanyang pride. Ganon din po yung mangyayari sa atin. Okay sana kung pamilya, pero what if stranger ang nag-enjoy dahil ikaw ay nagmatigas ng iyong puso sa Panginoon? Let us all remember that being in the presence of God, everything that we need is there. Naandun na. Huwag na po tayong lumabas sa presensya ng Panginoon. Masaklap na po itong nangyari sa kanya, may mas masaklap pa po. Verse 23, Uzziah rested with his ancestors and was buried near them in a cemetery that belonged to the kings, for people said he had leprosy. And Jotham his son succeeded him as a king. Meron po silang libingan ng mga hari. Pero nilibing po siya malapit sa libingan ng mga hari. He was not honored until the very end of his life. Kasi po, hindi po siya bumalik sa Panginoon. God was waiting for him to heal him, to restore him. Ang problema po, hindi na po siya lumapit, bumalik sa Panginoon. Kaya ang nangyari, kahit na lamang po sa kanyang kamatayan, hindi na po siya na-honor bilang hari. And ganun din po sa atin. Kapag tayo mawawala dito sa mundo, yung mga nakakakilala sa atin, gagamitin po kaya tayong good example or bad example. Kapag tayo po ay pinag-uusapan, yung si Jeff ay yung masamang ugali, baka ganun po yung sasabihin, yung Jeff na yun, yung parang ang dami nang sinabi. Okay po sana. Tularan, hindi pala, wag nating tularan si Jeff. Baka ganun po yung mangyayari pag wala na po tayo dito sa mundo. So, nawa po, lahat po tayo ay maging good example sa mga next generations of Christians. Kaya, wag po tayong lumabas sa presensya ng Panginoon. Wag tayong tumigil sa pagtakbo. Finish well and finish strong. Wag nating hayaan na yung pride ay papasok sa ating mga puso that could make us disqualified. Huwag po tayong magpa-disqualify. The Lord is providing His warning. After warning that how we live, paano tayo namumuhay, the decisions and the choices that we make matter a great deal. To begin well, it's not enough. Magsimula ng maganda, ng magaling, it's not enough. The Lord wants us to finish well. Too. Ganon din po yung gusto ng Diyos. Huwag po tayong magaling lang sa simula, pero hindi nakatapos. Hindi po ganyan yung gusto ng Panginoon sa atin. Finally, some of you here tonight siguro may be thinking, it's too late for me. I may have begun well, pero
sa dami kong kasalanan, hindi na ako sure kung makakatapos ba ako well as well. And makakatapos ako ng strong sa finish line. Sa dami kong kasalanan, siguro disqualified na ako sa race. Maring ganyan po yung iniisip natin. Maring iniisip natin, meron pa nga akong pinaplanong kasalanan next week eh. Maring iniisip natin ganyan, so sure ako na madi-disqualify ako. Baka iniisip po natin ganyan. But that is not the message of God. Huwag po natin planuhin yung kasalanan next week ha. Huwag po natin, Lord, pahingi po ng pasensya kasi gagawin ko po to next week. Huwag po tayong ganyan. So sinasabi po, the message of God for us tonight is that there always remains the opportunity to finish well. Meron po lagi na opportunity to finish well in Christ. Amen. Sa Panginoon, there is always the opportunity to finish well. Praise God that the power of repentance and forgiveness that Christ offers can restore all of us. Hindi po hahayaan ng Diyos na wala ka ng chance para pumangon. Keep the good fight of faith. Even if you fall, stand again. Amen. Kahit na ilang beses ka pong madapa, stand again. Let us all remember the life of David. Si David po, sinabi, nagkaroon po siya ng kasalanang pangangalunya. And murder, hindi lamang po pangangalunya. So kay Bathsheba at saka kay Uriah, kasalanan po yon. Peter denied Jesus Christ 3 times. Paul persecuted the Christians, even allowed the killing or the martyrdom of Stephen at that time. They were not remembered by their sins. David is known as the man after God's own heart. Peter is known as the one who established the church. Upon this rock, I will build my kingdom. Paul, sinulat niya ang napakaraming epistles na siya po yung napakaraming sinulat na author sa New Testament. Hindi po natin sila inaalala ngayon doon sa kanilang kasalanan. Amen. Pero sa kung ano na po yung kanilang nagawa after nilang humingi ng tawad at bumangon ulit. Amen. We will not be remembered by our sins. We should not be defined by our sins. Hindi po dapat tayo kilala lamang dahil sa ating kasalanan. And ganoon din po, kung hindi pa tayo kontento sa mga bagay, sa mga taong yun, kasi mighty naman talaga yung mga taong yun. Baka inisip natin, hindi natin kayang lumevel doon sa mga taong yun. Then we could level with someone else. The thief that was with Jesus on the cross. Hindi po siya nakilala bilang magnanakaw lamang. But he can be remembered until now, until this day, as the thief who repented and God promised him, this day, from now on, you shall be with me in my Amen. Hindi po siya naalala bilang magnanakaw lang, nagkaroon ng kasalanan doon sa cross. Pero naalala po siya bilang tao na alam niyang may kasalanan siya, pero humingi siya ng kapatawaran sa ating Diyos. We will not be defined by our sin. They all returned to God. They were restored. And so, conclusion na po tayo. If you are among those who wonder if you have any hope of finishing well, kung nag-iisip po tayo, kaka-finish well po kaya ako? Kaya ko kaya naman mag-finish strong na hindi ako babalikan ng Diyos, hindi babalik dito si Jesus Christ na nakikita na natutulog ako, na defeated ako, na wala na ako sa pananampalataya. If you're wondering that, let me assure you, Christ has made that possible. He's only asking that you and I return to Him. Bumalik po tayo sa Panginoon. Confess your sins to God and be forgiven. Amen. Yun po yung pangako ng Diyos. If you confess your sin, He's faithful and just to forgive us of all unrighteousness. Cleanse us Lord. from all our Yes, unrighteousness. Lord. It doesn't matter po if you stumble along the way. Ilang beses ka mang tumambling, ilang beses ka mang dumapa dyan, nadapa dyan, along your race as a Christian. Stand and keep fighting. Amen. Laban po, tayo at lumaban po. God is waiting for you in the finish line. Amen. Nag-aantay po dun ang Diyos. Kaya sinasabi niya, ilang beses ka mang lumagapak
Ilang beses ka mang matumba, ilang beses ka mang nagkasala, huwag kang lumayo sa Diyos. Sinasabi ng Diyos ngayon, bumangon ka at magpatuloy ka sa pagtakbo. I am waiting for you in the finish line to say, well done, my good and faithful servant. God is waiting for us. So let us all finish well and finish strong. To God be all the glory.